ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Katoliko ba yun ang iyang katawan according sa Bible? Atong basahon, brother, ang Roma 1:7-8 para complete yun ta sa atong tuwag. Roma 1:7-8 Busang gisulatan ko kamong tanan diya sa Roma. Roma ha, nagigugma o gitawag sa Diyos. Grabe, no? Gigugma o gitawag sa Diyos. Atagan unta kamo gigugma sa Diyos, ano mahimong iyang katawan. Atagan unta kamo grasya o kalinaw sa Diyos na atong amahan o sa atong Ginoo Kristo. 8 Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Diyos pinagi kang Kristo. Alam kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibok kalibutan ang inyong pagtuo. So ang Christian religion kahit sa tibok kalibutan. Sa Spanish word, Katoliko. Napay paluwag question na? Okay. Binaw ha, Katoliko. Ang Christian. Salamat sa tubag. Pagtukod ni Jesus Christ sa iyang relihiyon o iglesia, wala man good gibutan diha nga tukuron ko ang Katoliko. Wala man magingon nga tukuron ako ang Iglesia Katolika Romana. So sa pagsapot nimo dito sa Iglesia sa Roma, murag dili ko tayo mudawat nga Romano ya ang kasaysayan nga tibok kalibutan Katoliko. Murag di ko makahimo ana pagpuyon kay ang pagtukod ni Jesus Christ sa iyang iglesia, niyon nga pagatukuron ko ang akong iglesia. So, kung dili ka mo to, wala na kayo mahimo. Ginoon lang may baluni mo, kay apel mo kung kasamong giampo. Kami ang Simbang Katoliko, giampo na mo ang mga tao nga misumpak sa Simbang Katoliko nga unta makaampo. Now, ang Bible, mga isuon, basahon og sabton. That is why akong gibasa ang mga teksto nga masabot na to nga ang Christian religion Katoliko. Basahon pag sabton ang pulong sa Ginoo o si Lord Jesus na ingon ba nga ang balang kasulatan basahon og sabton? Gitudlo ba na ni San Pablo nga ang balang kasulatan basahon og sabton? Ato basahon ang Ebanghelyo ni San Lucas nga gisulti ni Lord Jesus sa chapter 10 verse 25 to 26. Ingon din eh. Unya, binulaw sa kamagtutudlo sa balaod o bisulay palbitik ng Isos na butana siya. Magtutudlo, unsay kinanglan kung buhaton aron ako makadawat sa kinabuhi dayon, ha? Nabutana siya about eternal life. Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa manimo kini pagsabot. So basahon og sabton. Si San Pablo nga nakabalo ni ining gisulti ni Lord Jesus, unsa may iyang giingon sa mga tao nga iyang giwalihan, sa mga tao nga ilang walihan nga nagbasa sa kasulatan sa daang kasabutan o sa nagbasa po sa ilang mga sinulat ibayag na niya daan. Ato basahon ang buhat 15:27 gingon din eh. Busa among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas. Judas na diyo ha, Silas dinon ani ni San Pablo. Busa among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy mo saysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. So isa-isay ang gisulat nila. Ano man? Kay doon ay lisod sabton sa gisulat sa mga apostoles. Ato basahon ang 2 Pedro 3:16. That is why gisay-say nako anong Catholic Church ang Christian religion. Ato basahon ang 2 Pedro 3:16. Kini mga butang nga iyang isutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat nga gituis sa mga walay alamat o sa mga matutuon sa sama silang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan o sa ingon nagtukmod silang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. So, ang pulong sa Dios basahon og sabton mao na ang giingon ni Ginoong Hesus. So pag ingon ni Lord Jesus Christ, paglakaw mo sa tibok kalibutan, at least very easy to understand na ang iyang tumong sa Christian religion mo kailap sa tibok kalibutan. O giklaro, gikonfirm ni San Pablo, Roma 1:7-8, nagpasalamat siya sa mga Christian sa Roma kay ang ilang pagto ni kailap sa tibok kalibutan. Pero musupag kong kaniya, Ginoo na lang yun may balo ni mo brad. No? Dili ka bukson. Okay, naipangunta na pa. Okay, ali ako isuon nga SDA, no? SDA man ni bro, no? SDA ka bro? Ay, born again. Ay, this gospel eh. So okay na to, brad? Kung di ka mo to, brad, wala na gino'y mahimo ni mo. Iampo na lang ka na mo.
Kay moingon kang si Jesus imong manluluwas pero di ka sakop sa gituko ni Lord Jesus o nang delikado gyud kang maimpas. Ha? Ako palawat lang mo niya, brad. Okay. Natay igsoon, no? Aming gabi sa kanan, igalay so. Ang ako lang i-clarify ang pangutana ganiha kay Kuya tubang sa mangutana dahil dahil mo tayo sumpay. Kanya di mangit siya maigo sa pangutana. Ang tubag, di gid siya igo sa pangutana. Ang pangutana, mabasa ba o nagsulti ba si Jesus na ang iyang tuturon katoliko? Mabasa ba? Ikaw may admit naman ka nga di mabasa. Di ba? Admit na siya di mabasa. Kaya nga doon nga uwikan mo siya katoliko na di man dahil mabasa. Palihog ko sa pag-explain. Kinig yung demonyo na kining yawa nga naglimbog sa tao o magpakita lang ni ang hugyo mo patayan ni. Sayon na kayo ang nipahayag ni Lord Jesus. Ano makita man mo nga gingalan ni Lord Jesus sa San Mateo 16, 18, Katoliko, nga gibasa naman ako, wala niya hinganli. Pero anong Catholic Church pa ng Christian religion? Tukay mo na ginupang nakaw mo sa timog kalibutan, sa'yo na nasabdong. Wala hinganli ang itukod ni Lord Jesus. Yes, sa San Mateo 16, 18, ako yung ang Ginoo, tukurod ko ang akong Katoliko. Alang ako yung dayon sa Katoliko, pa may pagtukod niya, nagsugod pa may nagsangyaw. So ang pagtukod ni Lord Jesus, pagsugod niya, nagpahayag ng Katoliko, but it does not follow nga niya ng tumura, Katoliko dito. Saan pa ng Katoliko? Pag-ari mo ako sa Pilipinas, Katoliko na. Wala ka ang panahon. So, kung ang inyong porta na mabasa pa sa San Mateo 16-18, dili kay waman hinanli ni Lord Jesus dito ang iyang itukod. Pero according sa iyang pamahayag, Catholic Church pa ang iyang Christian religion, Catholic Church, katinaw kayo at to. Pero di man mo to, kay nadalaman mo sa inyong founder, mo na kingon, Ginoo na lang yung may balo ninyo. Ginoo na lang yung mga ison. Okay. Kay kung balihon mo pangutahan natin, man mo katubag, di na lang may mo balik. Ako na lang pangutahan na, bisag kinsa kondog sa inyong mahimo. Okay. Okay lang kung una ko sila. Okay. Admitted din siya na wakit si Kristo nagngalan o ngalan sa iglesia. Yes. No? Wa nagngalan. Ang pangutana nga kung nagbubuot mo siyang pangalan. Wa mong gani magsulti si Kristo o pangalan, ngano mo ipumugos mong gini mo nga Roman Catholic. Ang atong paluap na pangutana. Mga isoon, the best answer for that question. Ang Christian religion Catholic o ang Catholic Church mo Christian religion, ano? Kay mauna ang gipanguluhan ni San Pedro. Mga isoon, 2025 ta karon. O dili may tabo nga 2025 kung walay uno. Si Lord Jesus Christ nagtukod og iglesia 30 anos 33 ang iyang edad. Wala niya hingani. Pero giyon sa mana pangila sa tibuok kalibutan, apil ang Jewish historian, apil ang non-Christian historian, Protestant historian. Giyon sa Manila pagkabalo, ano malikod nila sa ilang history na ang Katoliko kung dito ko ni Lord Jesus. Giyon sa kay ilang gitres ang simbang Katoliko kinsay unang pangulo. O walay laing sangkuhan na unang pangulo gawas ni San Pedro. Yun po. Ang mga historian ningon dayon, no doubt, and this Catholic Church is the church founded by Jesus Christ because the first saint of this church is no other than Saint Peter. Malihon tabo question. Musong pagmanungang Katoliko si Lord Jesus ang nagtukod, kinsang tawanan man ay nagtukod sa simbang Katoliko. At ang ginaw kong ebidensya, kinsang tawanan. Galing kay kamo, sorry for using this word ha, dili man tinuod ng inyong pondok sa reliyon, kung ang igo ang yun mo pagsupak, wag yun mo'y kamatuoran. Pero amo na mong isabot, kay biktima lang mo sa yawa. Kining yawa o magpakita, patlon ko yun eh. No? Pero di man magpakita ang yawa, kung atlok mo nagpatyon. Unang, misulod lang na sila siya sa tao, ano ng tao, mulimbong sa simbang Katoliko. Ano ng mga membro, mga Katoliko na bilang palahubog, madala sa ilang grupo. Muna bro, so another question. Digid maigo sa pangutana ang tubag. Kaya ang pangutana mong nagngalan ba si Kristo? Matot pa, wala magngalan si Kristo. Kung wala magngalan si Kristo, nganong nga ito manganlan? Diba? Nganong nga ito manganlan?
muna'y pangutana dita karon. Nganong atong nganlan? I-question siya niya iyang pundok dili reliyon. Kinsa man kang musupak sa mga Christian na tawgo nila Catholic Church ang ilang reliyon? Who are you? Who are you? Sorry for that, ha? Kinsa man ka na musupak sa simbahan ng Panguluhan ni San Pedro kung tawgo nila Catholic Church? Kinsa day ka, brad? Sorry, murag masakit na naging kadiya. Kinsa man dahil mo nga musupak sa simbang Katoliko? Protestante naman mo, kung walang Katoliko, wala man mo. Sorry, medyo sakit na. Kung walang Katoliko, wala man mo. So, kinsa man mo musupak sa simbang Katoliko? Itulis ninyo, bisa na sa history sa Google o ba? Protestant historian. Encyclopedia Britannica, Wikipedia, Protestant Encyclopedia na. Itulis na ninyo, kinsa na tukod sa simbang Katoliko. Anong inyo ay store? Matundila naman ang inyo, waman mo yung basihan sa mga reference, standard reference. Ang inyo lang feeling na sayop ang Katoliko, wa mo magtanaw kung sa inyong prueba manong sayop na. Kinsa may nagtungkod na ng simbang Katoliko? Malihon ka mo, kinsa may mutubag. Pero dili man mo mutubag kaya ang inyo una-una pagsupak naman. So Maison, walay makabuo sa Christian religion kung ang ilang reliyon tawgo nila Catholic Church. Kinsa yun ang mitawag kung Catholic Church sa Christian religion? Tinon ni San Juan Evangelista. Ano sa si San Juan namatay? 100 ang edad sa kalibutan. So wala pa siya mamatay, doon na siya tinunan na si San Ignacio na nahimong ikatulong obispo sa Antioquia. Masa obispo ni? Di kay supak-supak ko inahibawan sa mga nangitabo sa unang panahon. Walang hinganlan mo ng uban ng sulpot. So, si San Ignacio nahimong obispo sa Antioquia, part sa Nation Greece. Siya mo yung unang mingon na since na may mandate si Lord Jesus na manglakaw sa simong kalibutan, it means na Katoliko ang atong reliyon. Pangtibuong kalibutan. Kinsa man mo musupak? Kung musupak mo, i-prove na ka ng inyo mo ang gitukod ni Lord Jesus. Sorry bro ha? Mga ako pa sa ilo ninyo niya, kay medyo masakit na nag mo. Kung musupak mo ang Katoliko, dili mo ang gitukod ni Lord Jesus, i-prove na ninyo. Then kami mo mangutana, tagaan mo 15 minutes, kami mangutana ninyo. O siya kasi noon ng inyong pundok. Wala pa pastor, bubaro, basta foundation. Ako balik ko rin niyo doha-doha. Sa tanong dili Katoliko din eh, wala pa pastor na mubaro na ang ilang pundok sa reliyon mao ang gitukod ni Lord Jesus. Dili kita sila mubaro. Ako kadaghan akong naka-ikwento mga pastor ni Rizzo Anciano, mahawag kayo mo atas Katoliko. Pero foundation na gani, tingnan ako, counting without admitting na ang Katoliko dili mo ang gitukod ni Lord Jesus. I-prove na ang imong pundok mo ang gitukod ni Lord Jesus. May kung tayo, ayaw pagbuot. Mora din na ilang palit-palikon. Ayaw pagbuot, unsay ako iparot. Susulin ninyo mga bro. So na po mo'y pangutan ng mga bro. Okay, napasya. Mga Ibson, ayaw ka nainag kay okay magod mo sa mahala. Ay, oo, wala. Kaya niyang tas pagtuon sa kamatuoran. Yes. Kay nindot mo ginanaas kamatuoran pati na to. So, minaw po ganihan ni bro, nagwali siya may tungod sa matuod na iglesia. Katoliko. Pag singko una sa verse, wala mo yung mabasa na Katoliko yung tukot. Pero, sa di pa ko musay-say o kamay, ang akong pangutanan nimo, ang mga apostoles tanan, asa man na under sa Katoliko o ni Jesus? Ang mga apostoles, sakop sila sa Christian religion na may kailap sa tibong kalibutan or Katoliko. Isipalit ko nimo mga apostoles ng ilang reliyon, maumanay na Katoliko. Ang Christian religion, maunay na Katoliko. Sa Binisaya, maunay ni kailap sa tibong kalibutan. So ayaw na sila bulaga. Ikaw makita na yung bigil, brad. Ang mga apostoles, yung unang membro sa Christian religion. O ang Christian religion na ang unang membro ang mga apostoles, gimanduan ni Lord Jesus na manglakaw sila sa tibong kalibutan. Nga nagpahayag na Katoliko dahil ang Christian religion. At hindi pa mo gamit ang word Katoliko kay murag alirti man sila.
gamitan mo na ko og word na lukop sa tibuok kalibutan. Ya palihon taga pangutana, Christian religion ba milukop sa tibuok kalibutan? Ang imong yung itubag milukop, so Katoliko gyapon. Gini. Okay ha? Kalimut din ako sa akong basahon. So, Sa kalibutan. Kailap. may unsay gingon ni Lord Jesus? Aron ba mulukop sa tibuok kalibutan o mahimong universal ang iyang Christian religion? Di na tamo gamit ang agong Katolik kay dili man nila kung isalihan what is pagsangyaw sa kamaturan, baisid, maglasa. what is word Catholic? O kung sa etymology sa word Catholic, nila naman ang nilautin kayo, nang nila na lang, nasupak lang nagsupak, without studying about that term. Now, unsa gingon din Roma, San Mateo 28:19, nanong kailap sa tibuok kalibutan ang simbahan, universal, ato basahon. Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. So ang Christian religion universal yun. Di na lang ko magamit og word Catholic, hindi man kamutuon unsa na nga term. So giklaro ni Jesus nga ang iyang gitukod na relihiyon o katawan mukailap sa tibuok kalibutan. Ikaw na lang mo translate anang kailap sa tibuok kalibutan sa Latin o sa Greek o sa English. Ay ikaw na lang. Okay, sabi ko tanong lang. Mga igsoon, akong ipangita gyud ang gitukod manggod ni Jesus. Ang mga apostoles, kung imuhang susihon ang kasulatan, wala mag-ingon ang kasulatan nga ang mga apostoles under sila sa Katoliko, kundi under sila sa matuod na Kristo. Asahon na ito ang unang 1:5-20. Sa ngalan ni Jesus kung basahon, o kita sayot nga ang anak sa Dios nianhi og mihatag kanatok sa labutan. Sila tanan na tulis. Sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod, true. O kita anaa kaniya nga mao ang matuod diha sa iyang anak nga si Jesucristo. Kini siya mao ang matuod nga Dios o kinabuhing dayon. Naa sila under sa through Jesus sa matuod na Kristo. Then ngano kanhibalo sila nga ang matuod na Kristo nga anya ang kinabuhing dayon. So ang relihiyon sa mga apostoles dili Katoliko kundi through Jesus. Under sila sa through Jesus sa matuod nga Jesus. Wala nagintay man mo brad, ginawa na lang. Nemo. Si Lord Jesus sa kumalikon nagtukod og katawhan na mao ang Christian religion. Iyang ibanduan na panglakaw mo sa tibuok kalibutan, mo pasabot kinahanglan na nga ang iyang Christian religion mulukop sa tibuok kalibutan. In other words, sa English universal, sa Spanish Katoliko. Pero hiktin man tayo ang imong panabot sa kasulatan, wala na tayo mahimo ni mo niya. No? Wala na tayo. Wala na ko'y makuha pagsigig tumbay ni mo sa pangutanang balik-balik nga dili sabton unsa ang gipasabot. Kay mahulog ta sa nonsense, way pa. No? Sayo na kay sabton. Si Lord Jesus nagtukod og katawan, wala ingan ni. Pero ingon man siya paglakaw mo sa kalibutan, mo ipasabot ang iyang Christian religion Katoliko or kailap, buot niya nga mo kailap sa tibuok kalibutan. So dili pa nimo na masaktan, so walay kwenta magpadayon pa kablat, no? Sa do alam mo wala kay kwenta. Okay, right po na. Okay. O kung kunay ginagukod doon, ang pangutana ang nag-mention si Kristo, wag mag-yun, kasi ikaw nag-admit man ka, na wala kit ngalan si Kristo o ngalan sa relihiyon. Pag inon niya panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan, wala man siya ingon mo muna inyong relihiyon. No? Wala man siya muna panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan. Isang iyaw ang may balita, unsa man ang may balita na may tungod sa gingharian. Oh. So dili gid siya matubag ba ang imuhang ang pangutana manggod. Dili gid nimo matubag. Dili gid nimo matubag. Mo nang ginagukod na mo siya. No? Kay kung dingon nga sa iyo sa kalibutan, wa man siya ningon gamo ni ngalan sa iyong relihiyon. Ang nagtawag lagi Katoliko tungod kay mo ni Lord Jesus na pagkatoliko, ang iyahan ng katawhan, kinsa man mong musupat ni San Ignacio? Na mo yung unang migamit sa term Katolik. Baliw tagal pangutana. Uyon ba ka ang Christian religion milukop sa tibuok kalibutan? Kinsa mo tumag ng duha? Pasagdi na way. Okay ra na bro. Uyon ka ang Christian religion Inboard na maginailangan inboard sa
Bro, ang Christian yun ni Glenn religion, Kaban. Jesus, through Jesus, nilokop. Wala kang mulukop, kay mulukop, balik naman daw siya. Pero labi na, Katoliko nga, wala malukop. Lukop kay, di man mabasa nga ang mga apostolis under sa Katoliko, sila man under sa through Jesus. Ayaw sa pag iswot ang simba Katoliko kay di magkabuo yun. Ang Kristiyan ako, ang Christian religion ba milukop sa tibok kalibutan according sa Bible o wala? Pero mubasa sa ko nga milukop niya pagutan ta ka totoo ba ka ani? Okay. Una sa good dialogue. Ako masaw na kay soon not because kay ako sa ipiton, no. Kay sayop na biya ng ila imo paginang masakita sabog ng looy. Now, paminaw kayo, brother. Brother, paminaw kayo. O sa gingon ni San Pablo sa ilang pagtuo, una sa tanan at pasalamat ako sa Diyos, kami sa Kristo, alam kaninyong tanan. Kay nasamyaw sa tibok kalibutan ang inyong pagtuo. Question, tinong din, brother. Ako yung magtanan nyo. O yun ka, ngamingon si San Pablo, ang Christian religion nasamyaw sa tibok kalibutan. Ang giingon din nga nasangyaw sa tibok kalibutan, tibok Roma man na diha, kay ngayon pag tibok kalibutan, sultihan ta ka. Ang Bible, nag-ingon ng Bible, Ano sa iso rin po ako gikuha? kalibutan, Ako basahon! wala pa man. So sayop na hindi nasulat dire. Sa bro ha? Ayaw ang paminaw bro. Ayaw ang paminaw bro. Sorry kay gibuhat na ako may gopon kay. Klaro mong kay nga limong imong gibuhat. Hindi, tundok na bro. Bro, tundok. Ang iyang ngayon sa luma na. Sa malay. Paminaw, kamu mga iso na ayuhan yung paminaw. Unsay limong ni brother na dali na kayo nasakpan. Unsay kingon sa Pablo. Ako'y layo basa. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Diyos, tinagi kang Kristo, alang kaninyong tanan, taga Roma. Kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Pangutana. O yung baka ngamingon si San Pablo nga ang pagtuo sa mga Christian sa Roma nasangyaw sa tibuok kalibutan. O yun ka dire. Supat ko ana, mayroon ka nga tibok kalibutan, kaya di na tibok kalibutan membro sa Katoliko. Mali man po ng imo ha. Ang sa ako nga imong ipangutana, naglimog ko ana, kay tibok ka kalibutan membro sa Katoliko, di ba ay? May pag-isin. So, ayun ka, ay pinikaw yun na, ayun ka, ang pag-usaman niya, uyon ba ka na ang pagtuog at Kristiyanismo, nagsunod sa Roma, nasangyaw sa kalibutan, uyon ba ka niya sa Pablo nga, ang pagtuog Kristiyanismo na nasangyaw sa kalibutan, sumala sa Diyos sa Balang Salatan, uyon ba ka na dito? Bro, isa bro, kusang yun. Ingon niya, wala ka mag-ingon nga ang tanang tao sa kalibutan Katoliko o Christian. Ang ipahayag din na ang Christian religion na wali sa tibok kalibutan. Wala mag-ingon nga ang tanang tao Katoliko o Christian. Sabi ko ni mo mulubag, oy, sayo na kayo masakpan. So ang ipahayag ni San Pablo, isangyaw sa tibok kalibutan ng Christian religion. O milokop, pero magpasabot nga tanang tao ni pasakop sa Christian religion. O na klaro. So another question. Okay, lain na po. Sabi ka, Katolik din. Pangutana lang kung dili ka Katoliko, ayaw na lang pambit. So pangutana lang kung natin pangutana. Okay, so pangutana. Kuan bitaw ka ng dili na mag-away sa about religion. Yes. Kaya niingon ang Ginoo sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So wala may Katolik dito gibinlan, wala ko'y Christian nga gibinlan. So kato lang, dili na mag-away kay magsamok. Ay, sorry, ako lang siya ako matagag din ngayon. Mali po ka, brother. Huwag may mag-away, huwag may mag-away, may tungod sa reliyon, kaya yun inawayan. Ang among gilantugian ang pagsabot sa mga tao na nagkasa sa Biblia. So, sorry kayo, brother, ha, na waan na yung microphone. So, ato sa klaro, ha? So, ikaw mo na kung matubagon. Saya ito matubagon. Okay. So, sa minasang kaday ha, ang atong programa dito is pagpaklaro ha, o niya pagtubag sa pangutana, mo niya itong programa. So kung namin pangutana, doon mo din pangutana. Kung dili mo mutuo sa tubag sa inyong pagpangutana, huwag kayo mahimo. Kaya mo may tubag
sa imong gipangutana ug amo gitubag muli tama po. Kaya kung minunta ka, asa mabasa ang word pulong katoliko sa Matthew 16:18, wala man ang ni Panipisto ang pagtuko simbahan. Kano sa ginganlan, netong doon City, pinaagi sa saka, obispo si San Ignacio. Si San Ignacio, sakop na sa katoliko, yakin sa mantakaron, ng obisyon, nga nung nanlang na katoliko. Di ba? Tingala ni San Ignacio ang simbang dito po ni Cristo mawain na nandi. Tingala ni San Ignacio Katoliko, aron nga ang tanang mga tao nga mangita sa tinuod nga simbahan na dito po ni Cristo wala laing simbahan ang Katoliko. Ngunit klaro. So pangutan na Brad. Pangutan na kay tumago na sa tong speaker. Nagisgot mong siya ganyan pasaha o niya sabta. Hindi mo ginubasa, ang saan ako pagsabot? No? So, unsa tayo mga gibasa nga sa Roma 1? Natahibalo ba ka sa background ang kanang sulat sa Roma? Di, ang background. Kung kinsa nga mga tao ang gisulatan ni Apostol Pablo ni anang maong sulat nga diyang gipasalamatan. Kumbaga, pangutan na Brad. Roma Kapitulo 1, versikulo 7 nga sa 8. Paminawa ang akong pagbasa niya, tumagon sa iyang pagkutana. Ingon din. Roma 1:7-8. Bosa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma. Nagihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios. Pinaagi kang Kristo pinaagi kang Hesus Kristo alang kaninyong tanan na taga Roma. Kay nasangyaw sa tibok kalibutan ang inyong pagtuo. Pangutana do kay tumagon sa speaker. Ang akong pangutana gani-gani ha, nakasabot mo, nakaibalo ba mo na unsay background ang libro sa Roma. Kay kung atong basahon ang tibuok Roma, ang gisulatan ni Apostol Pablo niya nakadtong mga tao nga mga Hudyo nga sa dahil sa panahon sa persecution nangalagaw na abot sila ngadto sa Roma, no? So muna nga gisulatan sila ni Apostol Pablo nga matod pa niya nagpasalamat ako sa Ginoo nga kamo mga igsoon nga nasa Roma kay inyong pagtuo nasangyaw sa tibok Kristo, nasangyaw. So wala pa sila kaabot sa Roma, ang ilang pagtuo nasangyaw na. Mo na tinuod mo ni background nila. Kaya kung tanaw na ito, ang whole chapter niya, si Apostol Pablo sa dihan siya nakig-meeting niya itong mga taga-Roma, ang mga Hudyo lang ang iyang abi-abi. Ingon siya, no? Naman ay gwapo Unang background sa Roma. So dili siya Roman Catholic. Espanya to. Kaya ayan pagtuo na nasangyaw, wala pa sila kaabot yan sa Roma, nasangyaw na. Sumala sa gisulat. Nagpasalamat ako na ang inyong pagtuo, nasangyaw. Oh, human na, nasangyaw na sa tibok kalibutan. Kaya Roman Catholic. Nadili man gikan sa Roma, paingon sa tibok kalibutan. Gikan sa Jerusalem, paingon sila sa Roma. Tong Jerusalem to Roma. Oh. Sa klaro bro, dapat tanaw. Kanya ito mga igsoon, since Protestante, supak na din sila, kay Protestante man. Now, ang Christian religion na tukod sa Jerusalem, unya, giingnan sa Ginoo ni si San Pablo nga adto ko ka sa Roma. Unya si San Pablo mo ko'y nag-Christianize sa Spain o ang mga Espanyol mo'y nagdala Christian religion sa Pilipinas. Mo'y nagdala Christian religion bisan nasa sa kalibutan. Now, ato basahon mga isuon na sa Jerusalem na tukod ang simbahan. Unya, giingnan niya panglakaw mo sa busan niya po mo sa ubang lugar. Ato basahon na sa buhat 24 sa Lucas 24 47 ingon din he. So ang naman di kay ang una-una man ninyo mga brother, sorry kayo, pagsupak lang niya, di na ba mo kabalo kung tinuod pa ng inyo siya mo di mo makonsensya na anak mao lagi po dahil basig mayo pang sitgan na pa'y konsensya. Joke lang. Gikan ba sa Jerusalem ang pagsangyaw? Ibang sino Jesus nagsulti sa Ebanghelyo ni San Lucas. Kingon niya. Og nasa iyang ngalan, San Lucas nagsulti. Og nasa iyang ngalan, ang mensahe may tungkol sa pagkinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod, sugod sa Jerusalem.
Ang question, nakahimo ba ang taga-Jerusalem pagsangyaw sa tibok kalibutan? Ang tubag, wala. Nga naman, wala sila dawata sa Jerusalem ang mga Christian. Ato basahon, wala sila dawata sa Jerusalem. Doon ay midawat, pero giloto sila. Anak magtuon, brother, ano ba sabta ninyo? Nganong Roma na, dili Jerusalem, Katolik ang gigamit. Ato basahon, idawat pa sila sa Jerusalem? Ang tubag, wala. Ato basahon, ang San Lucas, San Juan, 1:11. Anak magtuon, ang inyo mag-una-una, supak lang, yung balihon mong pangutana, bisag kinsang abogaduha inyong membro, dili na mag-yut kabaro, kung ang gitukod sa Ginoo mo ba ng inyo? Ginawat ba sila sa Jerusalem? Sa mga kadagkuhan? Ang tubag wala. Juan, Ebanghelyo ni St. John, chapter 1, verse 11. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawan, apan wala sila modawat kaniya. Hinoon may midawat o dito kaniya, busa sila yatanda niya sa katungod na mahimong mga anak sa Diyos. Wala sila dawata sa Jerusalem. Kunang si Lord Jesus, nagpakita ni San Pablo. Kumanan namatay si Lord Jesus pero nagpakita siya ni San Pablo o iyang giingat si San Pablo. Ayaw kadlok, ingon nga nagsaksi ka kanako din sa Jerusalem, musaksi ka usap kanako sa Roma. Buhat 23:11. Anong taga Roma na? Kay isog sila, dili sila mahadlok patyon mo nang gigamit sila sa Ginoo. Buhat 23:11. Nialang pagkagabi, po maminaw sa gilan. Sumpat niya itong igsoon sa gilan. Pala din ni maminaw at igsoon, no? Ato lang din. Nialang pagkagabi, ang Ginoo nitong hatupat ng Pablo. O pingon, ayaw kadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako din sa Jerusalem, mo saksi ka usap kanako dito sa Roma. Ang Diyos mo'y nagbuot na wato ang mga apostoles sa Roma. So kako, dahil na mo. O ang mga Roman Christians, o ang mga Romanon na kanyato manlulotos, sa diyan na-convert sila sa Christian religion, isog man kayo sila, mo nang sila ang gigamit sa Ginoo nga musangyaw bisan asa, kay dili sila mahadlok patyon. Mao nga si San Pablo ingon sa iyang sulat sa taga Roma, mga Christian sa Roma, ha? Ingon niya dili Roma, basta ayo, sorry. Masakitan magyud pagkapasakit, masakitan magyud mo kay ngano di man po ninyo ayo gamit po ang inyong panabot sa Bible. Sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. So taga Roma iyang gisulatan. Unsa iyang giingon sa 8? Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinagi kang Jesucristo alang kaninyong tanan. Kay nasangyaw sa tibok kalibutan ang inyong pagtuo. Nasangyaw sa tibok kalibutan. Question, dara paminaw brother Raton, lagi. Anong bingon si San Pablo nasangyaw sa tibok kalibutan? Nasangyaw sa tibok kalibutan. Kaya ang lugar sa ilang panahon, ang dunay tao, mauna ang kalibutan. Wa pa madiscover ang Pilipinas, kay liyan ang panahon na wa pa ay tao siguro. Ang Amerika na discover na sa Katoliko, remember mga ison ha, ang nakadiscover sa Amerika, Katoliko, si Christopher Columbus, Portuguese, siya nakadiscover niya 1450. So ang ingon ni San Pablo na sanyaw sa tibok kalibutan, kung sa nasod na na tao sa ilang panahon, naabtan sa Christian religion, walang mingon siya nasangyaw sa tibok kalibutan. Kay kutob sa naitao, ako balikon, kutob sa nasod na naitao, o sa lugar na naitao, sa ilang panahon, naabtan sa Christian religion. Walang mingon siya nasangyaw sa tibok kalibutan. Ang ilaha man dayon, ila mag-iapil ang Pilipinas sa nahigayon na nakalusar man ang discover ang Pilipinas 1521 March 16. Kalusar mga apostoles 100 years mo ng ilang time. Uy mo nakatuon lagi. Murang sorry ninyo mga bro, maulak mapahiya mag-yun mo kay usawa man mo ituon. Ako malikon, anong mingon si San Pablo na sanyaw sa tibok kalibutan? Kay kutob sa nasod o lugar sa ilang panahon na naay tao na aptan sa Christian religion, mao na nagpasalamat siya. Unya kay dunay pagdagan sa mga katuigan, doon na may mga nasod na nanungha, for example, Philippines.
Miabot na matindi ang mga negritos. Unsay negritos? Small and black person. Asa nagikan? Sa Malaysia. Miabot sa Pilipinas. Midaghan ang mga negritos. Mga magbahan. Nakita naman po na sa mga nasod na dagko, like for example sa Spain, uy, na ay miabot yun ang lugar na daw tao. Wala biyanhe si Magellan. Iyang i-confirm, iyang i-discover, tinuod ba? Na-discover ni Magellan. Wapay ngalan nila itong nasod. Kinsay hari sa Spain na napanahon na si King Philip. Mao nga na-discover man sa Espanyol unang ginganat ng Philippines in honor of King Philip. Masa lagi history? Still na dito may sukon. Ay, hindi daw Jerusalem to Rome to Spain. Hindi kay maginaw ang story. Wala. Sorry yung matudloan mo ha. Masa history? Mao nga Philippines ta. Di pagkamuyon sa Katoliko, hawa sa Pilipinas, kay Katoliko ko'y nagdala na ng Philippines. Mayroon ka palayason din, bro. Palayason ka rin din. Kaya naka-discover din Katoliko. King Philip, ang hari na nangatay sa Spain. Munang Philippines ang tawag din, Munang palayason yung ka rin King Philip, bubuhay patulog, palayason yung ka rin, So, question another. Nagsulti siya ganiha nga ang lehiyon gikan sa Jerusalem. Ang gisulatan ni Apostol Pablo kadto mga tao nga ang ilang pagtulunan gikan sa Jerusalem. Ang Biblia nagisgot nga pinaagi sa mga Hudyo ang pagtulunan mga kasabutan gikan sa mga Hudyo. So, pag-abot sa persecution, miabot sila sa Roma. Miabot sa Roma. Nagsulat si Apostol Pablo ngadto sa Roma nga kadto pagtuo nila nasangyaw. Wala yun nga masangyaw. Nasangyaw. Gikan sa asa ka gikan na pagtuo? Gikan sa Jerusalem. Yung anong Roman Catholic, ang gikan mag-Romano Katoliko. Nangin ang pagtulong ang gikan man sa Israel. O di ba? O niya, tanawa lagi ang background din ha sa Roma. Ang masabta nimo. Kay dibasa ko na nasa una. Dili lagi Jerusalem Catholic kay ang taga Jerusalem wala sila maninguha pagsangyaw sa Christian religion. Ang naninguha ng Christian religion mulukog sa tibuok kalibutan ang mga Roman Christians. That is why in honor of them gitawag ang Christian religion o Roman Catholic. Gipasinunggan sa mga Christians ang mga Christian sa Roma nga mo inunggan na milukog sa tibuok kalibutan ang Christian religion. So di man kabuto no need pasensya lang siya bro, kaya ako sa nalang basahon yung mga Christian. No? Mangita lang kang bigil, pero kanang imo mo iing na si Lord Jesus Founder, anak. Tagaan o 10 minutes, 1 minute lang kung mangutana. Sige, magsupat sa Katoliko, yan din mo kamao, anang inyo, tinuod ba na? So, dugang lang kong verse sa mao pagini ang naong ni Lord Jesus. Mayroon sa pagpulit sa naong ni Lord Jesus, pulit lang. Sa pagbuhat o gibulto ni Lord Jesus, pulit lang. Sa dugang o gibulto, pulit yapon. So doon ay possibility na doon na naisipiyat ang nagpulit sa tinod na dagway ni Lord Jesus. Pero according sa mga old na mga imahen, susama yapon ini. Pero dili problema kung maubag yun ang dagwaya o dili. Ang importante na walay laing nagpalansang sa cross kundi si Lord Jesus lang. Alang sa kaluwasan sa tanang tao. Now, importante pa yun na maog yung naong nga atong masahol na ang remembrance sa Ginoo sa katawan sa mga Hudyo, bato. Yang bato, pariyaban ng naong sa Diyos. Muna tuon lagi Bible, hukag basa, di kay mangita lang kung sa itiras Katoliko. Mangita lang yun nga itong mga isugon sa itiras Katoliko. Now, Genesis 28:18. Ang unsay handumanan sa Dios o sa iyang katawhan, bato. Naabala sa Bible, ato basahon ang gingon sa Dios ni Jacob. Sa Genesis 28:18. Sa pagkabuntag sa iyo nga mibangon si Jacob o gikuha niya ang bato kayang giunlanan o iya kining giukbok silbing handumanan o gibubuan niya kining lana aron ihalad nadto sa Dios. So ang bato handumanan niya sa Dios. Miuyon ba ang Dios na ang bato o handumanan nila ni Jacob? Atong basahon ang Genesis 31:13.
So dili doesn't matter kung mao ba ginang dagwaya. So sa Genesis 31:13, unsay gingon dinhi? Ako ang Diyos na nagpakita kanimo dito sa Betel. Di nag-ugbo ka og bato, silbing handumanan, o gibubuhan mo kiniglana, o kaghimo kag panaat. So ang handumanan sa Diyos, o Yakob na mga si Israel, mao ang bato. Ang mission, pareha pag naon sa Diyos ang bato, ang tubag dili. Pareha pag naon sa Yakob ang bato, ang tubag dili. Pero ilan ang gihimong handumanan. Para na kung nagsinsin sa imong asawa. May kagay mo ni remembrance na to. Ang imong naong sa imong asawa, pareha ba nagnaong sa sinsin? Dili, pero inyo ng remembrance. Mau na. So another question. Kaya niya na Brad, kaya ako sa ating tiwasyon Brad, kay murag nonsense naman ninyo mga pautana. Murag nagpadala naman mo sa dautan, nasayo na kung takay na sakton. Okay ha? Pagbugal-bugal ang inyong gibuhat sa panguros. So panguros, yan nasa iglesia ni Manalo ni. Kay namatay ang Ginoo sa cross, tapos inyohang batasan. O sa ebidensya ninyo na si Kristo nagtukod sa inyong simbahan. So ito ba na? Nagbugal-bugal ang pagpanguros. Mga iso, nagsuri tutilyo, ikaw nangutana, medyo satanik yun ang imong approach. Ano? Si San Pablo nagpasigal mo sa cross, pero ikaw kontra ni mo ang cross. Ha? So, medyo satanic ang imong dating. Kay si San Pablo, bilang balaan ang cross, o iyan ang ipasigal mo. Ato basahon ang Galacia 6:14. Apan alang kanato, magpasigal mo lamang ako sa cross sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pinagi sa iyang cross, patay ng kalibutan, alang kanako, ako patay na alang sa kalibutan. Minsan, pasigal mo ni San Pablo ang cross. Ano man? So, that is why I said medyo satanic, ang niyang dati, kay sa Bible, ang mensahe sa cross gahom na sa Dios, unya ang yawa di man mo to o gahom sa Dios. Ato basahon ang 1 Corinto 1:18. Sakit pero ito may mo sorry. Kay dili pwede compromise ang kamaturan kay maimperno pamiguna ninyo kung amo nang himuon. 1 Corinto 1:18. Kaya ang mensahe may tungkol sa cross, kamatay ni Kristo dito sa cross, binuang alang niya ito wala maluwas. So kini wala ni maluwas sa wana. Kay binuang niya ang mensahe sa cross. Unsa ba? Apan alang kanatong giluwas for us. Gahom kini sa Dios. Laliban mo anak. Unya giingon lang niya din nga nagbugal-bugal. Pero kaning tawana biktima naman is pastor. Kaning pastor gyud mo gid angay ni tambok sa impierno pohon, no? Kay mo ni nakaingon na nganong kining word sa ning tawo nga nangutana, harsh kayo, medyo satanic, no? So sorry kayo brother, thank you very much sa gyapon sa imong question. Wa ko magsaway nimo, ang imo lang dawin ka mangutana kay murag satanic ang dating. Kaya according sa Bible, ang cross ipasigan mo, according sa Bible, ang cross ang mensahe gawa sa Dios. Niya pa, atagi mi og bersikulo nga babasa ang Katoliko gitubo ni Kristo. Yan na. Na nasa pangutana nga wati-wati sa mga pastor, gitubag ka na. So ikaw, kita mo to, i-prove na ninyo mo tinuod. Tinuod na, kadagan akong ministro, pastor, gipangutana, pastor, ang gitukod ba ni Lord Jesus, milukom sa tibok kalibutan? Dugay kayo tubag, pareha sa ani. Dugay kayo lumag-lumag. Ang question, ang gitukod ba ni Lord Jesus, kailap sa tibok kalibutan? Wagi ka nung tubag, nadugay, bihinay. Naabra sa Bible, kailap. Kung sa may in-English, alam ni kailap sa tibok kalibutan. Wala po mo tingog. So, nangatawa mga tao, misinggit, ikantsaw. O sa in-English, alam ni kailap sa tibok kalibutan. May tubag ang daplin. Universal. Kung sa pastor, o yun ka? Yasog yan ako. Kung sa mga sa Spanish word, dito na. Padaplin na, kinuktok na. Kaya nga ito make sure nga sabi mo kung na yung pagkadala po sa tao sa dautan, manang digyo kabalo mo hinuktok ni. Sorry bro. Naabay mabasa nga ang larawan sa Ginoo, mao jud ang naon, so gitubag na. Ang ibasa ninyo ang mga kirubin na may giingon nga ang mga tao himuang larawan o revolto. Ibasa na natin bro Ramon kanina. Nagpabuhat magani ang Ginoo revolto sa bitin kanina kaya ko ning expound gamay, no? Narabay Mercury dahil diha, pero wala na dila sa ilang symbol, no? Nalang ni sa mga resita sa doktor.
Si Lord Jesus nagpabuhat sa ribulto sa bitin aron gamiton pag-ayo sa napaakan og bitin. Kung hindi pa basta ribulto, ano ang Diyos nagpabuhat mag-ribulto sa bitin? Ato sa ang numero 21, 6 ngadto sa 8. Unya ang Ginoo mipadala kanilang mga bitin na malala ug ipamaak ang mga tao. Ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Unya ang katawhan nanol kang Moses ug ingon, nakasala kami bato kad sa Ginoo kanimo. Pagdako sa Ginoo ngayon ug tangon ang mga bitin. Busa ang nagdako si Moses alang sa mga tao. Ug giingat si Moses sa Ginoo paghimok bitin na bronze. ang gisugo dili ang pastor. Kung ibutang kini sa tumoy sa usa ka tuhod. O kang ipaakat bitin kung makakita nini dili mamatay. Gilaliman mo. Mga nagidala ha kay Gisilutan sa Diyos ang Mamuyon sila sa Katoliko ng katurunan kay mawala man lang mimbo. Ipadalang bitin ng mga malala o putol sa babakan patay. Nahadlok sila, maurot sila kamatay. Natampo sila, nagpalaban sila ni Moses. O si Moses, nihangyo sa Ginoo. O gingon ang Ginoo, pagkuhat o bitin na bronze. O ibutang sa tukol. O kutol sa mabakan bitin. Kung makakita ni maayo. Kung Diyos pa basta ribulto, lalo nagpabuhat man ang Diyos ang ribulto. Na mo'y gamit ko ng pag-ayo sa napakan o bitin. Pero sa pag-iitinaw niya sa New Testament, binumibulat. Asa ba nagkaroon nakita nato ang tukon na dunay bitin? Pangmasya. Sa mga papel na gigamit sa doktor, naay badlis niya naay bitin. O sa may ipasabot sa doktor, kung pasabot na ang iyang iresita, nimo makayo sa imong sakit. Sa butika, o sa ipasabot na ng tukon na naay bitin, kung pasabot na ang ilang baligya, makayo sa sakit. Pero sa pag-ipinakanindong ka na sa New Testament, mga isuon, nagpahayag na nadaan about sa crucifix ni Lord Jesus. Naabay babasa sa Bible? Sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 3, verse 13. 14 rather, ingon din. O sa ingon din ingon na kaniadto, giisa ni Moses dito sa kamingawan ang bitin na bronze o tumbaga na gibutang og tukon ang anak sa tao, kinahanglan na iisa usab. Ang bitin ng bronze, kung ang tao na makagbitin, makakita at tumayo. Ginuwan sa ang tao mo ni Lord Jesus na nagpagkamatay sa atong mga sala na gilansang sa cross, makabaton tag kinabuhi dayon. 15. Apan ang dalan na motor kaniya, makabaton o kinabuhi, walay katapusan. Mao nga sa Christian religion, crucifix na. Sa Old Testament, tukon nga na ay bitin. O remember, ang katawag sa Diyos before Christ, Jewish religion, Judaism. And ang katawag sa Diyos sa New Testament, Christian religion. Parehas! Ana sila libulto, pero ang diferensya kay kinabuhin tayo na ang dala ni Lord Jesus. Ano mga isuon? So napay Christian. Unsay basihan nga ang tao mahimong santos. Ang basihan nga ang tao mahimong santos, kanang nagpakamatay ka sa imong pagtuong, martir ka. Kadili ka mahadlok patyon sama ni San Lorenzo Ruiz. Pilipino na, pero ang iyang inahan insect. Gi-accuse siya sa mga katsila na nagpatay og laing sundalong katsila, pero dili siya nagpatay. Ang trabaho, nag-alagad siya sa konbento. Gitabangan siya sa mga kapalian na dili siya madakpan kay wala siya ay kalabutan sa Espanyol na gipatay. Gipakuyong siya sa mga misyonaryo padulong sa Japan. O dito sa Japan, nanudlo sila, pero gimartir sila. Kauban niya para Espanyol. Si San Lorenzo Ruiz, mga isuon, sakit kay nagkamatayon. Gigapos na siyang gibaliktad, unya ihulong sa balon ang iyang ulo. Pilahon na siya. Unsay ipangutana sa mga Hapon, sa Binisaya pa, buhian ka na mo kung imong ilimot na kanang Kristo imong Ginoo. Unsay itupag ni San Lorenzo Ruiz, even if I have 1,000 lives, ako nang ihurot o papatay kaysa mulimot ko na si Lord Jesus, akong manunubos o Ginoo. So, iiptan pa siya kuko, o niya, nasuffocate man siya, nalumos naman siya siyang dugo, mo nang namatay siya. So, ang masiya na rin, masantos ang tao, kanang magpakamatay ka sa pagdo. Kinsay nagsugo ninyo na magsangyaw mo o pulong at dala man, dili man ka mo pare.
Dili ni pare, pero sakop niya sa mga pare. O ang mga pare, nihatag na mong gahom sa pagpanodlo. Naabang kaya mo'y authority na ba na sa Biblia? Na, mula po rin tinuod din na Christian, no? Diya protestante diay. Nawa sa Biblia, una, ang mga pare mo'y alagad sa Diyos. O kita isip Kristohanon, apilta sa gisugo, pagsangyaw sa mayong balita. Christian man ta, o gamando sa Ginoo, tanang Christian man. So basahan na to nga ang mga Christian, ang mga pari alagad sa Diyos. Gipadayang 5:10. Kristiyanon, minimo ho, ariyo, sorry ha, kinsa mo dahil ka brother. Kristiyanon, minimo, pero biktima na mga pastor, so sorry kayo, no? Gipadayang 5:10. Gihimo mo silang ginarian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Diyos o maghanin sila sa kalibutan. Ang mga pare naghatag na mo kahong pagpanudlo. That is why giseminar me kami mga safety ang uban nakaabot pa apil ato higayon na gipa-school na media sa seminaryo diri sa Tagum. Ano lang mutabang sa simbahan pagpasabot sa mga Katoliko ano talingon o pagwali ng Christian religion mawang simbang Katoliko. Hinungdan na naami. Kamong mga protestante, kamong mga Christian, wali daw mo din o yung mangutan nami. Kamao ba mo manubang? Oh. Kamo. Ano di man mo buwali din niya ang mangutan nami bisa kunsa? Sige lang mo supat-supat sa Katoliko ya. Mahadlok magani mo pangutan no? So I'm sorry brother ha. Napa. Nabay po ha. Unsay basihan ng Biblia. So, authority na ba na sa Bible na? Pubida. Di man guni himasag Bible siguro dito. Bagay, og dili ka Katoliko, magbasa kag Bible, mamili ra man ka og imong mamili ra man kag basahon. Kaya ang itudlos pastor kini, kung basahan ninyo ha, mangita naman ang pastor sa Bible unsay itiras Katoliko. Kaya maura po itudlos membro kung nang nagawan si membro, kana ro pong gituhan lang kontra sa Katoliko. Lugot to ninyo basa ang Biblia, mahigmatag yun mo. Ang tanan ng Kristiyan doon ay suko nga musangyaw. San Mateo 28:19. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. Ug gimuha silang akong mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Tanang Kristiyan mangutana dahil sila. So, bisag kinsa dahil ninyo mangunyag. Kung mag-isgot ta o bisag kinsa, yes. Pero since dili may order, pwede lang may mubunya kung emergency. Pero kung dili emergency, doon na tayo proper na mga tao nga mubunya nga mga pare. Kaya sila man ang mga order nga mga alagad sa Diyos. Pero bisa kinsa pwede mubunya in case of emergency. Now, another question. Na may propeta nga isugo sa anghel nga balaan ang mga kinulit o tao? Sus, Ginoo, wa gyud siya kabalo. Balikan na ito basa ang Ezekiel 41, 44, 41, 17. Pastilan Ginoo. Dili lang anghel, ang Diyos yun mismo. Anghel naman ang imo. Ang Diyos mismo mo yung basahon. Nga nagbaton siya daghang libulto. Since ang Diyos nagbaton og daghang libulto, natural, balaan to, dili to Diyos. Wala akong tambag ni mo nangutana. First, pero una, salamat kayo. Kaya ikaduha, pagtuon po, basahan ng Biblia, di kayo supak-supak na. Now, okay, kayo din ang Diyos ba nagbaton og libulto sa iyang simbahan o templo? Yes, Ezekiel 41:17. Ang bumbong sa templo dito sa sulod, gikan sa salong, hangtod ibabaw sa pultahan, gikulitan og mga larawan. Ang question, kinsa'y nagpuyo sa templo kay puno na batong libulto? At kung masahol na ang Diyos mo'y nagpuyo sa templo naging papuno og libulto. San Mateo 23:21. Ang Diyos nagbaton og daghang libulto. Kung pasabot, balaan tong mga libulto, dili Diyos. Ang anghel lang, ang tubag Diyos yun. San Mateo 23:21. Ug kung may manumpa sa templo, nanumpa siya niini og sa Dios na nagpuyo dito. Naliman mo anak. Ang templo balay sa Dios. Unya ang templo gipunog libulto. Mo pasabot dunay libulto nga mga balaan, dunay libulto nga mga Dios.
So mo ni tubag sa mga pangutana, no? Salamat kayo. Sorry sa emotional na pag-answer, ha? Sorry kayo kay wa ko kapugong medyo nabikil pugo sa mga tono, no? Okay. Atagi mi og bersikulo nga mabasa ang Katoliko gituko ni Kristo. So ang gituko ni Kristo Katoliko, dili kay ang Katoliko gituko ni Kristo. Kaya ang Katoliko universal man na unsa may universal religion. So religion mo yung unahong basa, kung na Katoliko ba na, di kay basaho kay ba usa ang relihiyon. Pangutana wati-wati ba, no? Wati-wati nga pangutana. So ang una pangutana, basahin mo si Lord Jesus nagtukod pag religion. Unya basahin kung ang iyang religion Katolik ba? Walay formal nga pangutana. Di kay basahin mo Katoliko. Unsa may na Katoliko? Christian religion. So unahon na itong nabay Christian religion, ikaduha na lang na Katoliko ba? Di kay mangutana, basahin mo Katoliko. Mo pasabot, basahin mo nga kailap sa kalibutan. Wa pagani gitukod, di kailap na. Muna may soul study kita niya, una ang pogin sa Ginoo. So, ang oras na to, dyan na oras sa bro? Media. Okay, ang media pa. So, napay mga utana, pwede pa. Okay? Ayaw mo kapuol ha, kay yes. Study lang. Yes. Brad, mangutan ako. Uyon ba ka, unang pangutana, uyon ba ka, mutuo ba ka sa sugo sa Ginoo? Ikaw kung mutuo ka, nganong naaman eh. Kaya nag-ingon man din sa praise sa Exodo. Bakit pa din sa Exodo 20:1? O ang Diyos misulti nining tanan nga nagingon, ang mga pulong nga nagingon. Dili ka magbaton og lain ng mga Diyos sa tubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat sa kalarawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang utangan nga natuwa sa itaas sa langit kung dinis ilalong sa yuta kung sa naa sa tubig ilalong sa yuta. Pag-ingon din nga dili ka magbaton nganong naaman na Kay wa man ka kabalo or wa ka magtarong ang gidili diya Diyos lang. Tungod kay Diyos lang ang gidili mo nang naan eh. At sayo na kay tumago na imong question. Another question. Kani mga igsoon, basahan na to sa Salmo, Diyos ni siya kay kinulit niya may tiil, dili kalakaw, may bakbak dito sulti. Diyos na siya. Basahon ni mo sa trace, dili ka magbaton og lain may Diyos sa tubangan ko. Pag imong nga dili ka magbaton, nganong nga naaman ni nga tinuod man ka nga relihiyon ni Kristo. O wala gyapon di ka kasabot. Wala siya kapaloon sa Diyos. Mao day na niya day panguna-una basta ribulto Diyos. So ang Diyos amahan kay gipulo man niya ang iyang templo o ribulto. So kung naapa din siya tumikayuna, iyan ang gisaway ang Diyos na Diyos man na. O na klaro nga, pasipala. Kaklaro nga akong ibasa Ezekiel 41:17 na ang templo sa Diyos gipuno o ribulto. Unya mo ingon ka nga basta ribulto Diyos. Dako kay katulmagon sa Ginoo brad. Ano? Wa man dahil sa kabaloon sa Diyos. Ato basahan ang 1 Corinto 8:4. May nalang malapdagan niya ito igsoon. Unsa dahil Diyos? Wa dahil sa kabalo. Dili tanang ribulto Diyos. Kay dunay ribulto sa mga santos. Unsa man dahil ang Diyos? 1 Corinto 8:4 gi-explain ni San Pablo. Paminaw ba yung brother? Ya, kung tambag nimo, kung tagbasa ang Biblia. Busa may tungod sa pagkaon sa kalanon na gihalad ngadto sa mga Diyos. Nahibalo kita nga ang Diyos nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Nasayod kita na usa lamang ang Diyos. So kung ang remorto ilo ni mong Diyos, mugawas na siya nga Diyos. Mao na Diyos. Kini ato ba ning giilang Diyos ning kahoy? Wala. Pero nga nung naatay ni
kay ang gilansang dinhi mao si Lord Jesus. Kahoy man eh. So dili ni Diyos, pero ang tag-iya ini moto'y mutambog nimo sa impyerno. No? Kay nagpasipala ka sa iyang rebulto. Kini gila ba natong Diyos si Mama Mire? Wala! Pero nga nung naamatay ni, kay inahan man na siya ni Lord Jesus. Pagkaklaro, anak. So ang rebulto ngayon ng Diyos, maunay Diyos. Parehas ko na ng larawan sa imong asawa. Kinsa ba imong asawa? Kanang picture o kanang tagiyas picture? Ay kung ingna, rumansa, makinghalog ka sa imong asawa, kanang picture mo imong gakson. Ang picture nili na tao, papel na. Pero ang naadiha, mao ang imong asawa. Mao po na din So Brad, I'm sorry Brad. Kung dili, nakukay kang pasipala, gingan mo ni Diyos, tanawa, mamatay ka niya, di ba, impyerno ka, tanawa. Wala kong magpasipala, di mo ako na nabikwan. Kaya imagine si Lord Jesus, imo akyo sa Diyos, yung revolto. O yun ka nga, kung gibasa, sulti sa Diyos, o dili. O yun mo lang, pero ngayon ka, ang imong panabot mo ba'y husto, wag di ginamao. Ang imong ibasa husto, ang imong panabot di mao. Ang Diyos nag-ingon, dili ka magbuhat o larawan, dili ka magbaton. Mura yung mga gisundok na dili may magbaton, di may magbuhat. Ikaw, katoliko man ka, gitukod man ka ni Jesus Christ na iglesia, nagsugo man ang Diyos na dili ka magbaton, di ayaw ang magbaton. So, ikaw basa yung teksto nga ko ihatag ha? Karing versikulo na ko. Kano'y ka Biblia ni? Cellphone mo na? Binuhat ka mo na? Okay, basahan eh. Okay, basahan eh. Basahan eh. Sige, basahan eh ha. Kanin ang akong teksto mo'y basa ha? Ang akong tubag ikaw basa. Ikaw. Tanawa, mahadlok basa sa tubag. Kung tinood ka, sincere ka, basahan ng akong tubag nga ang Diyos mismo nagpabuhat og revolto. Buot ba ni mo ipasabot na Diyos mo to? Tara. Unya na lang. Ayaw kong unya-unyaan. Basahan ng tubag na ko. Okay. Basahan niya akong tubag ayaw. Tinurong din atong gaya. Basahan niya akong tubag. Bayan sa revolto nga ipabuhat sa Diyos. Ikaw basa. So, ayaw lang, wala na may kinanglan. Ako na may basa ha. Ayaw na may basa. Na ang Diyos nagpabuhat og revolto. Pero di man yun siya kasabot, di na tamo dawat siya pautana kay walay kwenta. Mahulog lang sa mapasipalahan nato ang Diyos ng mga butang. Now, ang Diyos pa nagpabuhat og revolto, maningon naman siya sa Exodo, ayaw pagkulit, ako malikag basa ng iya ha. Exodo 20. 3. Ato sa 5. Ayaw pagbaton og lain Diyos gawas ka nako. Ayaw pagbaton og Diyos gawas ka nako, lain Diyos. Sabta ko na, ayaw pagbuhat og Diyos o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig na ilalom sa yuta. So kung ang ilang panabot atong sabton, gamiton, kung gawas na ang Diyos, wa dili mabasa nga nagpabuhat siya di bulto. Kung ang ilang pagsabot mo atong sundon, pero since ang ilang pagsabot ni Mao, hinungdan na ang Diyos nagpabuhat po siya ni bulto. Niya siya akong pabasahon, dili ko basa. So dili tinarong ang iya ha. Sa Números 21, 6 hangtod sa 8. Last na ning akong tubag ni mo bro, kaya wala mangika sumayong kayong tagron. Kung sa'yo kayo din Números 21, 6, 8. Paminaw kayo brother, pero di ka maminaw, wala tayo mahimo nimo. Onya ang Ginoo ako maloy ko na. Aron lang matabangan ng tawana. Kung basta revolto gidili pa sa Diyos, sumala sa ilang pagsabot sa Exodo 23 ngadto sa 5, nganong ang Diyos mismo nagpabuhat magrevolto sa bitin? Nga ba? Ano ba sa? Sa Números 21, 6 ngadto sa 8. Onya ang Ginoo may pagdala kanilang mga bitin na malala o gipamaak ang mga tao o daghang mga tao sa Israel ang namatay o ang katawan na nool kang Moses o Pingon. Nakasala kami kay nagbagulbol man kami bato kanimo og sa mga kanimo pagampo sa Ginoo nga iyang wagtamon ang mga bitin. Busa nagampo si Moses alang sa mga tao o giingnan ni si Moses sa Ginoo paghimog bitin nga bronse
o ibutang kini sa tukon o ang ipaangkat bitin kung makakita niini dili mamatay. Grabe. Kung basta ni Multo, sumpat pa sa Diyos, paano ang Diyos mismo, sa diyang yayo ang tao nga napakan o bitin, nagsuko man siya na magbuhat sila o limulto sa bitin? Ano lang tanan na makakita sa limulto? Maayo? Tanawa ng mentality sa itong mga isoon. So, pasaylo lang ko bro, no need na padayon pa ka. So, napay na imangutana? Napay. Pero katungo siya, kasi mutana na. Dili ka mutana na? Sige. Ayun gabi Bruno, palot lang ko about sa kining gingon dali no kay mutuo pa ka ang nagsulti ani Ginoo. Yes! Ingon pa diri sa Exodus. Ang Dios misulti ug mao kini, kisa misulti tao. Oh Dios. Ma. Ana ingon sa diri, ayaw pagsimba og lain Dios, gawas ka nako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyugbo sa bisan unsang Dios o pagsimba niini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios o kabubuhan ako. Sinutan ko katong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwatan hangtod sa tulog ug ikaw pat nga kaliwatan. So klaro-klaro kayo nga Ginoo ra gyud magsulti. Nga ayaw pagbuhat og mga larawan, ayaw pagyugbo og mga Dios. Klaro na kayo. So lain po ning wakasabot, no? Lain po ning wakasabot. Kayo ko, mangutana siya o maurag yapon, gapon siya kasabot, kaysa sablat. Mga isoon, ang gidili sa Diyos, kanang ribulto nga ilhong Diyos, kayo na kayo sakto. So kung ang ribulto dili nimo ilhong Diyos, dili na supak sa Diyos, kaya ang Diyos mismo nagpabuhat og ribulto. Nagpabuhat pa siya ribulto sa anghel, ato nang basahon. Siya ron, kini lagi si Satanas kung magpakita lang ni Patyon ko na kamo na hinungdan na nung di kasabot niya itong mga igsoon. Mora man na hinungdan. Now, ang Diyos ba nagpabuhat o gibulto sa anghel? Atong masahon. O niya, ang Diyos ba dito sa ribulto sa anghel mupadayan sa iyang himaya sa mga katauhan niya? Unik. Dili pa po ninyo tugbasa ang Bible. Pero di pa po sila maminaw. So kamo na lang mga tao, ha? Di na po kuhanan nila. Ang Diyos ba nagpabuhat o gibulto sa anghel? Ato basahan ang Exodo 22:18, 25 o 18. Ang Diyos ba nagpabuhat o gibulto sa anghel? Namingon naman siya, ayaw mo pagbaton o bisang unsang larawan na inyong simbahon? Ato basahan na ang Diyos nagpabuhat o gibulto sa anghel. Kirubin, gibulto na sa anghel. Sa isig katumoy sa takop, sa kahon paghimog duha ka kirubin na bulawan. Unsa man ang kirubin na bulawan, ribulto sa anghel. Kung ang Diyos nagdilit pa siya bisan unsang klase sa ribulto, kung basta ribulto po Diyos, paano ang Diyos nagpabuhat man siya ribulto sa anghel? Unya adto ba ang Diyos makigsulti sa iyang katawan sa ribulto sa mga anghel? O wa kamao lagi kanang mga pastor ninyo kung gitay itambo sa impyerno sa Ginoo pohon. Ang Diyos ba dito makikita sa iyang katawan sultiya sa ribulto sa duha ka anghel? Atong ipadayon ang 22. Diya ka? Siya ni matawhana. Ang inyo maghugiton na ang kanang sumpak punuhay sa Katoliko, wa mo magtuon sa whole Bible. Now, unsay kingon dinhi? Makikita ko kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga anaa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kaninyo ang tanan ko mga suko alang sa katawhan sa Israel. Unsay gingon sa Dios? Makikita ko kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin. Kung inilipan niya ang bisag unsang ribulto, nano ikabit man niya ang ribulto sa anghel na dito siya makikita siya katawhan. Tungod niya na isaran, tungod niya na giingon yon ni Propeta Ezekiel nga ang ribulto sa anghel nagkahulugan sa himaya sa Diyos. Atong basahon ang Ezekiel 9:4-5. 9:3. So mo lang ngayon nga ang ribulto sa anghel na gisugod sa Diyos pagpabuhat, giwalay ni Propeta Ezekiel nga ang ribulto sa anghel nagkahulugan sa himaya sa Diyos.
Yan, mabasahon, di mo basa. Kung tinanong pa nila ang pagkidayalog na to, ano dili man niya tanahon ang mga verse na kung ibasa? Kinilagi si Satanas o magpakita. Impas gina, kay mo na ipatyo na ako, kay mo na nakalibog na niya itong mga igsoon. No. Okay. Nakapanitin sa Bible, namingon si Propeta Ezekiel na ang libon to sa anghel na kahulugan sa presensya sa Diyos. Ezekiel 9:3. Nining higayuna ang himaya sa Diyos diha, sa Israel nga diha sa Kerubin mikayab ngadto sa pultahan sa bala. So ang himaya sa Diyos, since dito man siya nagpakita sa iyang katawan sa tuwa-tuwa sa duha ka libulto sa anghel, gipahayag ni Propeta Ezekiel nga ang himaya sa Diyos naa sa presensya o naa sa mga Kerubin. Now, kung wala po mga Israelites, mag-atubang ba sila sa libulto sa mga anghel? Ngunit kulang ninyo. Sabagay, kulang magyud mo, sorry ha, protesta kay protestante mo. Ako balik ko. Ang katawan sa Diyos na nakabalo nga ang libulto sa anghel, nakahulugan sa presensya sa Diyos. Dito ba sila makingsulti dito ba sila atubang kumakampo sa Diyos? Atong basahon ang 2 Hari 19:14. Layo lagi para ninyo kay supat man mo. Kung wala pa karon sa synodality, ang mga safety pambigyan gyud todo nga mapulo nga medyo sakit pero dili personal. Pero niya man ta sa synodality, paubos lang gyapon ta. Pero okay mo magtanong, tanaway din kamatay ninyo, di ba? Delikado gyud mo sa kiliran ni Satanas. Supat naman mo sa tinuod. Now, ang mga katawan ba sa Diyos sa Old Testament dito mga tubang sa Kerubin kung mag-ampo sa Diyos o sa Kerubin, libulto sa anghel dito 1 Hari 19:14 ngayon din 2 Hari 19:14 2 Hari 19:14 nadawat ni Ezekias ang sulat gikan sa mga sinugo sa hari sa Syria o iya kining gibasa. Unya miadto siya sa templo sa Ginoo ug iya kining gihitkian sa tubangan sa Ginoo. Unya nagampo siya, o Ginoong Dios sa Israel nga anaa maglingkod sa trono ibabaw sa mga kirubin. So kung basta ribulto ginili pa, paano diha man sila magatubang sa ribulto sa kirubin? Kung anong ipahayag man sa mga propeta nga ang kirubin nakahulugan sa presensya sa Diyos. Bagong tugon. Hebrew 9:3. Ipahayag ba ni San Pablo nga ribulto sa mga kirubin nakahulugan sa presensya sa Diyos? Ipahayag yun. Muna mga iso, niligin may makuha ng inyong mga wati-wati. Kay nabilwan, piki ng inyong pondo. Niya ikaduha nagtuon namin. Sa mga Katoliko nga huwag magtuon, muna kaya ninyo nagsisan. Unsay kingon din eh. Hebrew 9:5. Yan na. Ibabaw sa sudlanan dito ang mahimayaong mga binuhat. Lalo ha? Ibabaw sa sudlanan dito ang mahimayaong mga binuhat nga nagkahulugan sa presensya sa Diyos. O gipandong ang ilang mga pako. Gipandong ang mga pako sa mga binuhat sa dapit din adto pasayloa ang mga sala. Unsa man ang mga naaman ay pako, anghel na. So kung ang ilang panguna-una gusto pa, bisang protestante sila, ano gitudlo man na sa Ginoo pinagi sa mga propeta o San Pablo na nibulto sa anghel nakahulugan sa iyang presensya. So another question, no? So kung ito ba brother ha, sorry ninyo pero kami makasabot ba ninyo kay mili manggudag yung pundok nga gipasabukan. So, katong gipahimo nga present serpent dito sa Old Testament, mukha ko sa imuha. Nakaibalo ba kung sa nahitabo ato? Tungod kay mao na po ito ilang giila na Diyos, munang gipabuak na po. Kaya nasayop naman sila sa ilang pag-ila, astelan mo. Huwag hindi magtuon po. Wati-wati ho lang ka. Sa kadugayan ng ubang mga Hudiyo, na wala sa akto sa pagpabuhat sa ribulto sa bitin. Next generation ba? Ilan ang ituhan na kanang ribulto Diyos na
Mao nang nasuko ang mga propeta, gidugmok to, dili na Diyos. Asa? Okay. Asa nag-iila nila Dios ang present serpent. Mao gani hila nila Diyos mo nang gidugmok, pastel na Basa. Ay, ikaw basa! Ikaw basa! Di mo basa, kaya di mo mabasa. Ang klaro na istorya din ha, nganong gipadugmok sa Ginoo ang present serpent tungod kay ilan na po siyang gipaaso-asuhan. Gibutang ng wa man nabasa nimo ilan nila Dios. Ang gibutang nito giinsinsuhan. Okay, insinsuhan. Masabi, Ikaw lang pangutana sa katong Leviticus. Insinsuhan ha. Oh, insinsuhan. Basta kani. Okay. Wala may mabasa nimo nga ang insinsuhan nila Dios. Giinsinsuhan nila. O giinsinsuhan nila. bro. Sa Leviticus, Exodus 92 ganyan, Brad. Ayaw po tangig period. Ang gingon dito, nga dili ka magbaton og larawan, mga butang naa sa langit, di ba? Nga naa sa iyo, unsa man mga butang nga naa sa langit, Dios din na. Be, kami magunaw na. Butang nga naa sa langit, Dios na. Relax. Dili ka magbaton og larawan mga butang nga bisan diri sa kalibutan. So, naghahanap pa ko tanan na ito, eh. Sa langit. Oh, Natanggol kita diri sa rebul. Bulak mo sa Wala Dios. yun, dili yun masyata na to, sorry. Dili mo yukbuan, lumunay na kapag-Diyos at tong butanga. Wala yukbuan, imo siyang insinsuhan. Diba? Siya na gawin na unay. Munay na kapag-Diyos. Bisan kami ang imong tiyan. Kung sa atong maluminggo, imo, sige kaya mo nagtrabaho. Diyos na lang siya. Kanan mga larawan din ha, nga imong gihalok-halukan, imong ginahapid-hapid o ginabutangan imo og panyo, kana siya, Diyos na siya. No? Muna nga kanang larawan ni Kristo, kung imo na siyang iposisyon, imo na siyang halok-halukan, imo na siyang insinsuhan, Diyos na siya, muna ibutang sa langit, larawan na sa Diyos. Pasahon na to, okay. Pasahon na to, aron na, makaroon na to. Larawan sa iyang asawa, iyang hagkan, dili niya inyong Diyos. Okay, ato pasahon na, niya kamo sabot. Ako'y pasabot, o gusto ba akong pasabot. Sumala sa lamdan sa Espiritu Santo. Ato pasahon. Exodo Kapitulo 20, versikulo 1, hangtod sa 5, ato na iditso ng 5. Kung Mayo, ato Sabto, kaya na ang Ginoo mingon, ako ang Ginoo ng inyong Diyos na nagkuha kaninyo sa Ehipto, nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diyan ka muna ulipon. Ayaw pagbaton og laing Diyos gawas ka nako. Ayaw pagbuhat og Diyos o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga nailawom sa yuta. Ayaw paglukmo sa bisan unsang Diyos ni magsimba kaniya kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos, abubuan ako. So ato ni karon ha. Ato karon bro ha. Kinsa may gisultihan ani? Kinsa mga tao may gisultihan ani? Mga Israelita, kaningon ang Ginoo. Ako ang Diyos nga nagkuha kanyo gikan sa Ehipto. Kinsa man ang mga tao nagkuha gikan sa Ehipto? Mga Israelita, ang unang katawan sa Diyos, mo'y gipaymanuan ani. O siya paymanuan sa Diyos, sa mga Israelita, ayaw ka mo pagbuhat o mga Diyos, pagkaklaro. Ayaw ka mo pagbaton o laing Diyos, gawas ka na po. Nanong gisultihan ang mga Israelita sa Ginoo, sa dili pagbaton o laing Diyos, gawas ka niya, kay ang Diyos ang bubuhat, sinusos siya. Sunod, ayaw ka mo pagbuhat o larawan niya ka sa langit. Hangaran daw ang langit, o man ang nasa langit karon. Bitoon, naabang nilarawan sa simbahan mo, bitoon? Be, sige ko no. O man ang larawan niya ka sa langit, bitoon, bulan, o gusto pa niya, anlaw. Naabang larawan sa bulan, bitoon, o anlaw sa simbahan? Wala. Sunod, o man, ayaw ka mo pagbuhat o larawan na nasa yuta. Gusto man ang nasa yuta ang larawan. O man, ha? Naabang may watilya sa mong sunod? Wala. Sila na naghimo-himo na. Utang-utang na. Okay. Larawan na to ha. Larawan na to. Ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5, ningon si ang Ginoo, ako
ako ang Ginoo na inyong Diyos. Nakuha kanyo kasi ito. Kasi nakuha sa ito, sa mga salita sa ito, ang Ginoo may nagkuha sa mga salita kita sa ito. Pinaagi ni Moises o ni Aaron. Exodo Kapitulo 10, uno nga ito sa city na. Karon, kung sa man sa Ginoo, ayaw ka mo pagbaton o lain Diyos gawas ka na ako. Dili mo sa Diyos na ang iyang katawan, mag-ila paglain Diyos gawas sa Ginoo nga Diyos. Nga naman, kay ang Diyos abubuan sa 5. Kay ako ang Ginoo nga Diyos, abubuan ako. Muna ginigan ng tao sa dili pag ilaw lain Diyos. O sa pa, ayaw ka mo pagbuhat og mga Diyos. Bisan usang untag larawan sa langit ug sa yuta silang sa tubig. Ang unsay hinungdan. Unsay gusto pasabot nga ang tao gidigan sa Dios sa dili pagbuhat og bisan unsang larawan tuwa sa langit, sa yuta sa ilalom sa yuta. Kung kanang larawan nga imong buhaton, ingon og simbahon ingon nga Dios, mo ni gusto pasabot kay ang Dios sa 5 abubuan siya. Nung ka nga ang Dios nagdili sa tao sa dili pagbuhat og bisan unsang larawan kay ang Exodo Kapitulo 25 versikulo 18 ngadto sa 22 mismo ang Ginoo nagsugod kang Moises pagbuhat og larawan sa duha ka kilubing ka bulawan. Kung ningon ang Ginoo ayaw pagbuhat, nganong nagpagbuhat pa ng Ginoo? Be kamo din magtimbang. Doon na rason nganong giniga ng tao sa dili pagbuhat og unsang larawan, kung ka lang larawan gayang buhat ilhon o simbahon ingon nga Diyos. Kaya ang 5 abubuan ang Ginoo. Pero nung ka nga ang Diyos nagdili sa tao sa dili pagbuhat sa bisan unsang larawan. Ngayon ang Ginoo ayaw pagbuhat og bisan unsang larawan nito sa langit. Bisan man ito sa langit. Mga anghel, kung sa may gingon ni sa Ginoo kang Moises, pagbuhat og duha ka larawan nga anghel nga bulawan. Nya asa man aron nagpuya ang anghel. Di ba sa langit? Kaya asa man na sa pati na sa iyong gingon. Oh, sabi na, sokong na. Oh, so, karon, klaro. Ay, klaro na sokong, wala ka nang imo ang ayaw pagbuhat. Kasokong, karon. Gingon po na Ginoo, ayaw ka mo pagbuhat o bisan usang larawan nga nasa yuta. Kung sa man ang nasa yuta, bitin. Nganong nag-ingon ang Ginoo ka Moises? Moises, pagbuhat o usa ka bitin nga tumbaga o bronze. Numeros 21, 8 nga to sa 7. Kung mayroon ang Ginoo, ayaw mo pagbuhat bisan sa larawan. Nganong nagpagbuhat siya? Ang problema lang nila, kay ang ila lang disbasa, katong gidili, huwag nila sabta, nganong kung sa ilunggan, nganong ginidan. Pagkaklaro, wala ka sa ang gitogot, nganong man, kay wala man, handog sila, kay kung maghimo sila, makatulik ko man sila. Pagkaklaro, yung palo. Ang mga igsoon, nindot kayo itong Bible study, no? Magkapa-open sa itong ang mga igsoon, kaya gibasa nila gisugos, Moises, pabuhat o kirobin. So, na? Oo, tanawa. Oo? Pero dili na ng mga Katoliko. Katoliko ba na ito? Ang ilang palusot tapos Katoliko. Ang puwet, Diyos pa. Ang gisugo ni Moises sa Dios o pabuhat o kirobin si Moises, dili mga Katoliko. Kamong Katoliko, mo'y under sa gingon dili nga dili mo magbuhat o lahi nga Dios sa tubayan ko, dili magbaton. Pero kato sila tugutan, kamo nga nung naaman mo, muna nga kami sa una, Katoliko, yung buibiya may kay ningingong man ang Bible sa Korinto, nga panggulak kumugitan kanila o magpalain ka mo. Oh. So, muna siya. Unya, naanak ko sa True Jesus ron. Wala na ko under sa Katoliko kay ang True Jesus mauulo sa iglesia o ang iglesia nga maong apostolis niya under niya body niya. So ning pasakop ko diha wala ko sa Katoliko. Karon pangutana gibanggit pa ninyo ganiha ang bautismo nga gisugo sa matuod nga iglesia. Mangutana ko ninyo. Mangutana ko ninyo. Dili to. Mangutana ko ninyo sa bautismo. Ang matuod nga sakop ni Kristo nga iglesia, apostoles, Katoliko no? Okay, Katoliko. Ang mga apostoles, Katoliko, mo'y gisugo ni Kristo sa bautismo. Karon sa aktual sa pagpamautismo nila, mangutana ko, di bautismo ba nila ang katong gisugo nga amahan anak espiritu? Why mabasa man? So, mangutana kung basinaan, magbalik ko Katoliko. Salamat bro. So okay na katong larawan bro.
O pagkabila ka to. Ah. Sige, tumago na to. So, ang iyang unang pangutana, doon may pangutana. Ang unang pangutana, ang mga apostolis katoliko ba? Ang tubag katoliko. Kung sa pag-prove ng mga apostolis sa katoliko, asa pangitaon ang mga lubong sa mga apostolis? Asa ron nakita? Sila ibahan through Jesus? Wala. Asa man nakita mo? Tanawa so siya i-google kung asa gilubong si San Pedro ang mga apostolis. Tuwa sa simbahan katoliko. Klaro kayo na. Wala sa True Jesus. Makunsawa ng pangalan ng True Jesus. Ang founder di mo po si Jesus. Ang tinuod na simbahan, ang tinuod, okay, ano na ha? Ako sa, makunsawa ng pangalan na True Jesus, na imong i-prove mo may tinuod kay klaro True Jesus, ang founder man po, di man si Jesus. Klaro, i-research sa True Jesus. Kasi founder na, naman may sipon. Asan niya po? Kaya dapat ko inugang. I-research nila kasi founder sa True Jesus, pagkadalian na. Diba? Nanong ato pamalisiro-lisiro. I-research mo kasi founder sa Katoliko. Pagkaklaro na. Ay sa laro. Yala, kay Budugang pa ko. Ay sa munya. Ah. Ang sogo, ang ingon siya, gituman ba ninyo? Kaya nga ito pagpamuyag sa ngalan sa mga sadak sa Espiritu Santo. Gituman ba niyo ang sogo ni Cristo? Pagkat akong tuman. O sa may sugo ni Cristo, imane. Si Cristo nagtukod og simbahan o salan. San Mateo 16:18. Tukoron ko ang akong singular simbahan. Karon ang simbahan gitukod, dili, kung dili kapunungan sa mga tao nga gitawag ni Cristo, the people called out by God, ang kahulugan sa pulong simbahan. Karon, ang simbahan gitukod ni Cristo dili building katilingban. O kining katilingban sa membro, mga apostoles, ang mga unang tao gitawag sa Dios na pulog na ang mga apostoles. Sa Lucas 6:12 ngadto sa 16. Karon, kung sa isugo ni Cristo sa simbahan ngayon itungod, panglakaw ka mo ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan o hinuha silang akong mga tinunan. Kung sa isugo ni Cristo sa simbahan, sa pagpanglakaw ang tuyo aron ang tanang katawan sa tibok kalibutan mahimong iyang mga sumusunod o tinunan. So sa paagi may tinunan, bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Sugo pa rin ni Cristo dili. Gawin po, tuwag. Sugo ni Cristo dili. Sugo pisan ka. Sugo karon. Ayos sa kay sugo man ni Cristo, naturalmente, mutuman ang mga tinunan. Tinunan ko na sila. Naabay tinunan nagsupak-supak. Kining matuhan na. Tinunan sa Katoliko. Yan ko siya na Katoliko sa Kilomotuna. Siya lang may tinunan sa tinuod sa simbahan na nagsupak-supak. Pero ang tinuod na nasa simbahan, hindi na magsupak-supak. Mutuman na sa sugo sa Ginoo. Kung sa sugo sa Ginoo, bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Kisa nagsugo? Kisa nagsugo? Si Cristo. Kisa nagsugo? Ang tinuod na simbahan na iyan ito. Bakit klaro? Kalua na. Mga igsoon, nagsugo tinuod ang Dios sa iyang mga apostol nga kalakton patudluan ang kalibutan layon ug nangko baptismuhan sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Oh, uyo na lagi. Ang pangutana, asa mabasa sa Biblia na ang mga apostoles at tuwan na bautismo sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Pagkaklaro na? Pagkaklaro ha, timani ha? Aktwal, ato basahon, pastilan. Sumo ha? Bunyagi sila sa ngalan sa mga sana ko, sa Espiritu Santo. Mupalap kayo ni ato ni unahan tani. Ato basahon, mas maayo ni unahan tani. Buhat, Kapitulo 8, Buhat, tara. Oh, naanak tanawa ha. Buhat, Kapitulo 8, versikulo 12. Atong tanawon. Munin tubag ha. Ang akong tubag munin, iharap kong sulti. Atong basahon. Ayaw. Paminaw, sabton. Tingnan na. Paminaw sa bro. Naghukom na ka, wakagani na basa. Wag mo makabati ang mga tao sa istorya sa buhat. Okay. Buhat, Kapitulo 8, versikulo 12. Hantod sa 14 na. Ngayon eh. Apang sa dihang bidawat
sila sa mensahe sa ni Filipe, mahitungod sa mayong balita sa gingharian sa Dios, o sa ngalan ni Jesucristo, sila mga lalaki o mga babae gibunyagan. Tarawa sa ikon, sa ngalan ni Jesucristo, ang ilang pasabot sa panahon sa pagbunyag, ang litokon sa ngalan ni Jesucristo. Wa sila kasaboton sa pasabot sa ngalan. Ang pag-ingon nga sa ngalan ni Jesucristo, buti pasabot authority katong bunyag nga gisugo ni Jesus sa mga apostoles o sa may sugo ni Kristo, bunyagi sila sa ngalan sa mahal. Mura ba ikaw, ako mayor ha, sugoon ako si Brookis pagkato sa laing barangay, o sa gamito ng pulong sa ngalan sa atong mayor. O sa may puti pasabot sa ngalan authority. Atong kahong nga gihatag ni Kristo sa iyang mga apostoles, unsa ang pagpamunyag, unsa ang gamiton sa ngalan sa mahal sa anak mo na gusto ipasabot. Ikaduha, isa, kay para makasabot ka. Ikaduha, ranong gitawag og sa ngalan ni Jesucristo kay duha ka bunyag sa panahon sa mga apostoles. Ang bunyag ni Juan, ikaduha, ang bunyag ni Kristo. Mao nang pag-ingon niya, gibunyagan sila sa ngalan ni Jesucristo, nagpasabot kadtong bunyag nga gisugo ni Jesus ngadto sa mga apostoles. Unsa bunyag? Sa ngalan sa mahal sa anak ko sa Espiritu Santo. Mao na yung sa mga last na bro. And ako yung last po. Mag-igsoon, huwag yung mamao ang tubag. Kay ang akong ipangita, mabasa ba sa Biblia, na ang mga apostoles, ako ang namautismo, iyon ako magabautismo kanimo sa ngalan sa mahal. Wala. Ang ilang ibautismo, sumala sa sugo ni Jesus Christ, may bautismo ang ngalan sa mahal. Kinsa man ang ngalan sa mahal? Jesus. Ang ngalan sa anak? Jesus. Ang ngalan sa Espiritu? Si Jesus. Pagbuhat 8:12, nagbautismo sila ngalan ni Jesus. Kaya ang ngalan may isugo, wala man ang mga apostoles nagsumay-sumay ba sa sugo nga sugo pa man to pagtuman na sa Acts sa katunanan, ibautismo nila ang ngalan. Kaya ang ngalan may isugo sa Dios na ibautismo ang ngalan sa man. Kaya ang ngalan sa man, Jesus man, Juan 14:7, ang nakaila kanako, nakaila sa man, so ibautismohan sila sa ngalan ni Jesus alang sa iluan sa Tinawa na to na next week kay Pentecostal na siya. Ang ilang gigamit, kinahanglan ni bautismo sa ngalan sa mahal sa anak. Ang ilang gigamit sa ngalan ni Jesucristo kaya ang mahal si Kristo Israel. Yung sa umapuni mo na sa ngalan sa Espiritu Santo o sa may ngalan sa Espiritu Santo karon. Kung gigamit ba nila ito pamunyan? Wala. Di ba? Kung sa Ginoo Kristo, bunyagi sila sa ngalan sa mahal sa anak sa Espiritu Santo. Ang ilang gigamit ngalan ni Kristo, kaya ang inahalagi katuyuan, kaya ang ngalan ni Kristo moro po yung ngalan sa amahan. Kaya si Kristo gaman sira. Suwat kasabot, ang amahan Kristo gapon. Karon napangutan na. Kaya ninyo si Kristo, bunyagi sila sa ngalan sa mansalat o sa Espiritu Santo. Ang pangutan, nagigamit ba nila ang pangalan sa Espiritu Santo? Kapag bunyag? Wala. Ang gusto nga pagsabot, katong bunyag na gihatag ni Jesus sa mga apostoles, na ang sa bunyag na gisugo ni Kristo, yung apostoles, bunyagi sila sa ngalan sa mahal sa anak ko sa Espiritu Santo. Kanang bunyag sa ngalan sa mahal sa Espiritu Santo, wala na nag-refer sa pinuod na pangalan kung unsa ang pangalan sa amahan o sa kundi nag-refer na sa kakahuman authority nga gihatag ni Jesus ngadto sa mga apostoles. Sama ba nga ako di padala ni Mayor pagkadto sa baryo, barangay, kay dunay pulong-pulong dito. Imbis nga si Mayor mo kay siya imbitar, ako may gisugo ni Mayor. Usa akong gamiton dito? Sa ngalan sa atong halandong Mayor, gamiton ang kagahuman na gihatag ni Mayor kanako. Mao na ang mga apostoles. So mga igsoon, manghinaot ko, manasabtan ang tanin nyo, no? So, klaro kayo sa sunod Domingo, sa Hasid Brookis. So, kaya ito igsoon, Pentecostal na siya. Ang doktrina ng akamahan ng anak, ang anak ng Espiritu Santo, Pentecostal na, mula na doktrina sa manti anak, ang amahan mo yung anak, ang anak mo yung anak, ang inahan mo yung anak, doktrina sa manti anak. Sorry, dili na mga brother. Ang ingon, i-explain naman to, pero next week ato i-explain pag dugang. Now, ang ingon din, ingon siya, katoliko siya sa una. Brother, inikamatay ni mo. Apil yung ka sa ingon sa Ginoo, apat yun siya katubangan. Basaw na po ang Bible, mga iso na lumipila. Mingon siya nga, katoliko siya sa una, o mihawa siya. Desisyon ninyo, unsay giingon sa Ginoo, sa mihawa sa iyang gitungkol na simbahan. 1, 2, 18, 19. Ako ni masahon, basig maulian pa niya ito
Unsay kingon? Mga anak, dool na ang katapusan sa kanlibutan. Gisugin na kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo. Remember ha, kaaway ni Kristo. Ug ani ana karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa pa siguro nato nga dool na gayud ang katapusan. Kining mga tawana dili tinuod nga sakop sa atong pundok. Busa na mulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apa namiya sila aron mailagayon na sila dili kauban nato. So mihawa lang din siya sa to kay di gyud siya tinuod nga atong kauban. Unsa may gipasabot ni Lord Jesus? Unsa may buhaton ni Lord Jesus sa iyang kaaway nga mao ang mibiya sa iyang simbahan? Atong basahon mga igsoon ang San Lucas 19:27. Ang mihawa sa gitukod ni Lord Jesus iyang kaaway na. Ug unsa ba iyang buhaton sa iyang kaaway? Mauni ang atong basahon basig maulian pa ni ato igsoon. Okay, sige Brad, inaw nga kaluyan ta ka sa Dios, no? Kaluyan ta mo sa Ginoo mintas buhi pa mo. San Lucas 19:27. Unsay buhaton sa Ginoo atong tawanan nga bibiya sa iyang gitukod? Niara. Nanahimo na niyang kaaway, niara. Nan karon may tungod sa akong mga kaaway na dili gusto nga ako maghari kanila. Dad-a sila dinhi o pamatya sa akong atubangan. Kaaway man to siya sa Ginoo na, kay bibiya man to siya sa gitukod ni Lord Jesus nga mao simbang Katoliko. So, appeal siya sa patyon sa atubangan ni Lord Jesus. So, mga isuon mo na gingon na ang tanan nga may sinugdan, may katapusan. Nabisan ang mga balod nga nasa tunga-tunga sa Pacific Ocean, moabot ang yapon ng panahon na kini ibanlas sa daplin sa lapihan. Kung naman po tayo panultihon sa insik, daghang sulti, daghang sayo. Gamay sulti, gamay sayo. Pero ang sa Pilipino may nindot, kaya ang walay isulti, may pinakadakong sayo. Daghang salamat, kung may gabi kaninyong tanan, hangtod sa sunod Domingo, padayon ta din until tamamatay, padayon ta din Sa ito mga kaisunan sa Facebook, shout out na lang ninyong tanan. Daghang kayong nag-message, pero sorry, di nagyod maatulog basa. Kay ga-market preaching ko ganyan sa Panabo, wa ko maka-live kay hinay ang signal, medyo kapoy na ko, niya biyahe pa ko ron mga half hour padulong sa muang siyudad, no? So thank you very much kaninyong tanan nga nagtanaw. Sorry kaayo nga wa gyud mo nako mabasa tagsa-tagsa, narbaon tay nindot ninyo nga mga mensahe alang sa amoa. God bless na lang kaninyong tanan. Thank you very much for watching. Pero sa dili pa ako sa ni-introduce ko, may iso na lang nato gusto magtuon na ako'y libro. Pirmado na ni Bishop Wilfredo Manlapas, ni Father Mike Cabrera, sa akong manghon na Monsignor na karon, o pare Monsignor na, o sa ni Father Jonathan Sabindra. Na unsay unod ani mga ison. Gisulat ko ni kay kamao magkugamay mo sulat po. Aron makatabang ko ninyo ang akong mga ison na dili pa kayo lingon sa pagtuo Katoliko. Nari ni mga igsoon, ano ako ning gibuhat, unsay nga libro sa simbahan nga hinungdan nga gibuhat ako ning adiri. Unsay kasaysayan nganong nay Catholic Faith Defender, nganong ang Christian gitawag og Catholic Church, nganong ang leader sa mga Christian gitawag og Pope, nganong ang Pope gitawag og Holy Father, nganong ang kinsa ang tinod nga 666 kaya sa Sabanista mingon nga ang Pope 666 daw, nganong na Biblia nga wa may papel sa una, unsa ang secret tradition, nganong ang pagtuo sa mga Christian sa usa ka Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, kinsa si Lord Jesus, tao ba Dios nga tao ba nga nagpaka-Dios o Dios nga nagpaka-tao, nganong mag-celebrate pa tayong Pasko, nganong Disyembre 5 magyud ang Pasko na pagina masabtan sa Bible, nganong naay gitawag ni San Igalio, kinsa si Mama Mary, nganong magrosaryo ta, nganong balik-balikon ang rosaryo, nganong dunay seven sacraments, nganong bunyagan ang tao, nganong bata pabunyagan na, nganong dili na sa subay mo ng bunyag, nganong konfirman man ang tao, nganong bunyagan naman siya, unsa ang Holy Eucharist, nganong mangumpisal ta sa pari, na pari makasalaman, mangumpisal po, nganong liugan man ang masakiton, kinsa ang tinod nga alagad sa Diyos, pastor, mga dili pari o pastor na pari, nganong kasulon man ang tao, na magiging hari at jalaki, na may impirno, na may purgatorio, nganong manguros ang Kristiyanos, unsa ang kaluwasan, unsa ang maluwas, unsa ang reliyon, makaluwas ba, kaya according sa mga sikta, dili daw,
Kung ano mo dangog, unsa man ang Santos, ano mo dangog tang Santos, ano mag-celebrate ang All Saints Day, ano mag-celebrate ang All Souls Day, anong unsa ang Halloween, ano natay libulto sa mga Santos, ano magluta mga tubang sa mga libulto kung naay libulto, unsa ang release, ano magpista man ta, nga gasto man na, ang mga dili katoliko dili po itong pista, pero naay daghan na mo na satpa, ni sikretong pamista. May nagnatukan, joke lang. Ano mo kaon ng tagbaboy? Nasa Old Testament, gili na ba na? Ano mo kaon tag dinuguan? Ano mo yun ta? Pero gili na paghumog-humog? Ano nga atong igsisimba din man Sabado, Domingo man? Ano mag-celebrate ang Kwaresma? Hapit na ba? Ano mag-usap-usap ang pizza sa Kwaresma? Anong halad sa simbahan? Kitsa di budawat sa halad? O anong dunay nisupak sa simbahan Katoliko? 250 lang ni mga ison. So katong ganahan, palitan mo katong sa Facebook, pag-PM lang mo sa Messenger. So gisungkan na nato ni mga iso ng pagampo sa tapuson po nato ng pagampo. Sa ngalan samahan, sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Diyos nga santo sa kanturan, Diyos nga labing kamanan, Diyos nga labing narangdon, Diyos nga mo'y magbubuhat sa tanan, may gabi ipag-usap na rin mo mahal na Ginoong Diyos. Nagito na mga man sa mong pagsugod ng mga kaliyukan, kami nangalyupo na kami imong umanan kung panalanginan. Sanglit na sayod man kami Ginoo, na kung wala gayon ikaw, wala kami mahimo. Lord, wala kami sayod sa imong kabubuton na patungod sa kalampusan na mong naangkon o tungod sa mayong panahon. Kami nagtuo, nga namong ipangayo, imong gihatag na namo, busamahan, daghan kayong salamat din tanan. Salamat kay Lord sa mong makaigsunan na nagpakamana sa ilang pagka-Kristiyan. Inungdan na niya sila karon na minaw kanamo sa mong gihimo nga pagpasabot sa imong mga pagtulunan. O nga mong pahayon kanimo amahan nga sa gihapon imong kaluyan, bisan sila nga mihawa sa imong simbahan o nagpasipala pa sa imong mga pagtulunan. Naon ka, dunay panahon na sila imong ibalik sa imong simbahan aron dili sila may tupawag sa kalayo nga walay katapusan. Among pangayoon sa kanimo amahan nga ang among makaigsunan nga nila pa sa sabakan sa imong simbahan. Nga imo silang labdagan, aron sila magkinabuhing balaan. Kaya nag-ingon ka naman nga gawas sa magkinabuhing balaan dili makasulod sa imong ginharian. Kinintala naman kinasitasin among gipangayo, gipasalamatan ug gipangayo sa ngalan niya ni Ginoong Hesus. Ngay mong malgabungtong anak, among Ginoong manunubos, kung sa mahal nga balang Espiritu among maglalamdag, Diyos nga santo sa kanturan. Umano sa paman sa mong pagpasalamat ug panangyo sa mahal nga panabang ni Mama Mili, ang babae nga bisan sa kanilang kababayanan niya nila sa katilimban, siya pagyud ang imong gipili, anong mahimong inahan sa imong buktong anak sa imong paladis kalibutan. Umano sa paman sa mong pagpasalamat ug panangyo sa mahal nga mapatampo, sa tanan ni mong mabinuhat sa langit ang mahal nga mga angeles, o sa tanan ni mong mapinili kansa mga kinabuhi, imong gihimong mga balaan na mga santos ug masantas. Amen. Sa ngalan sa Panginoon, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.